Amen. So, meron pa po. Tanungan doon. Di ba pagkakain tayo, di ba? Siguro na, alam naman natin lahat. Pagkakain tayo, mag-pray tayo. So, hindi mali, hindi mag-iumahin naman. Kasi pag-pray natin yun eh. Na yun ay tatanggapin natin na galing kay Lord. Amen. Amen. So, meron pa po ba na tanong? Kung may dadagdag po tayo dun sa unang tanong. Sister Irene po. Ano lang, kasi yung sabi din di ba yung dugo kasi ng marumi. Kaya nga ngayon yung dinuguan, pinagamit ay chocolate na instead na dugo. Dito. May dadagdag po ako kasi yun nga po. Actually sa science po kasi ang sabi nila, kaya po ngayon yung tao, di ba, kinukuha na lang ng dugo. Kasi sa dugo daw, makikita lahat ng dumi at lahat ng sakit ng isang tao. So, yung iba, kung pagbabasihan natin ang science, hindi tayo kakain ng dugo. Pero kung pagbabasihan natin ang science na galing sa Panginoon, wala, katulad po ng nasabi ng ibang mga kapatid, pagka pinag-pray po natin, ang lahat ng klaseng pagkain ay lilinisin ng Panginoon papunta sa atin. Amen po. So, ang tawag doon, hindi na dinuguan, Sister Irene, kundi sinukulatihan na. Sister Emma, chocolate ang ilalagay nila eh, hindi na dugo. Chocolate. Para lang mag-chocolate. Di chocolate na, hindi na dinuguan. Hindi na di blood, kundi di chocolate. Tsaka isa po, halimbawa na kailangan ko ng isang dugo yung isang pasyente. Tapos, ang isinalin ko sa kanya ay dugo ng masamang tao na galing sa bilangguan ba? Naging krimen siya, yung magnanakaw, dati, gano'n. Matatanggap po ba yung nasalinan ng dugo ng isang tao? Siyempre, baka buhay siya. Ano pa siya? Dugo ng masamang tao. Yung sa katawan sa kunay, sa katulad natin na nag-wish na nakakilala na kay Lord, pero nagkataon nagkasakit at kailangan salina ng dugo. Matatanggap daw ba ng sistema natin yung dugo na nagmula sa masamang tao? Una-una, siguro ang doktor kasi hindi naman niya kukunin yung dugo kung hindi niya katipo. Diba? Halimbawa, kung ako'y nangangailangan ng dugo kung ang dugo ko ay type A at nangangailangan ng kapatid ng dugo at type A naman yung kanya, no? Eh kung sobra-sobra naman aking dugo, bakit hindi mo i-share? Ako, halimbawa po, ako nagkasakit. Type A ang dugo ko, type A po kayo. Halimbawa lang po, kayo po ay masamang tao, marami na po kayong nagawang kasalanan. Tapos ako po ay medyo kunti pala ang kasalanan ko. Hindi yung dugo nyo po na may sasali sa akin, madadagdagan po yung mga kasalanan ko. Actually, hindi ko po masasabi na ako'y masama kung ako'y magbibigay ng dugo. Kasi kung ako'y nagbibigay, parang nagpapaganda loob ka na nga. Di ba? So, hindi po yun ang basihan na porque ako'y masamang tao, no, at ako'y nangangailangan ng aking kapatid, katulad mo, ng dugo ko, no, at pwede ko namang ibahagi ito, no, hindi po natin titignan na kung gaano kakarumi. Kasi pareho na naman yung dugo. Ang mahalaga po ay nagdugtungan yung buhay mo ng dugo ko. So wala pong, hindi po, kasi marami rin sabi na kung galing sa masama yung dugo, eh masama na rin yung mangyayari sa iyo, no? Hindi po gano'n. Ang ano po dito ay narugtungan yung dugo mo o yung buhay mo dahil sa dugo ko. No? So, hindi po basihan na porque masama ako, galing sa kulungan ay masama na rin yung mangyayari.
sa tao. No? So, okay po ba? Amen. Nais ko na pong dagdagan ng konti. Kanina po ay nandun tayo sa kaligtasan. Ano po? Yung pong kaligtasan na kanina ay nasambit natin sa ating mga bibig na si Kristo ay ating Diyos at tagapagligtas. At sinabi natin na buksan natin ang ating puso at papasukin natin siya. Kung ang panalangin pong ito na ating sinabit kanina, ay buong puso po nating sinabi at buong puso po nating sinambit, ako po'y naniniwala na si Kristo ay nanahanap po sa ating puso. At kung si Kristo po ay nanahanap po sa ating puso, ang Espiritu po ng Diyos ay sumasa atin. At kung si Kristo ay nasa sa atin, pangako ng Diyos na ang pangalan po natin ay isinulat na sa aklat ng buhay. At pangako ng Diyos na yung mga kasalanan natin ay buburahin na niya. Amen? At pangako po ng Diyos na hindi lamang ang pangalan natin ay susulat sa aklat ng buhay, kundi magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya nga po, tayo no, ay templo ng banal na Espiritu ng Diyos. Amen? So kung templo po tayo ng banal na Espiritu ng Diyos, ang Diyos ay banal. So dapat bawat gagawin po natin, bawat iisipin po natin, ay nakakaayon sa salita ng Diyos. Sapagkat tayo, kayo, na kung tayo naniniwala, nananampalataya na si Kristo nasa sa atin na po, ang templo ng Diyos ay nasa atin na po. Amen? Kung ang templo ng Diyos ay nasa sa atin, ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, katulad din po ng ating physical na katawan, kailangan natin kumain. Amen? Kailangan natin kumain, at ang pagkain na yan, ng ating physical ay magpapalakas sa ating physical na katawan. Ganon din po ang ating spirito. Kailangan din niya pong kumain. Hindi ng pagkain dinuguan, kundi pagkain spiritual. Salita ng Diyos ang kailangan ng ating spirito. Upang sa ganon, ang spirito na narito, no, kailangan niyang kumain ng salita ng Diyos. Upang sa ganon, ang salita ng Diyos na naibabahagi natin, na natatangin natin sa ating puso, sa ating isipan, no, ay nangyayari sa araw-araw natin paglakad sa Kanya. At kung ang Espiritu ng Diyos ay nasa sa atin, magkasalaman po tayo, may conviction po. Meron pong yung banal na Espiritu ang nag-uudyok sa atin, anak, masama yung ginagawa. Amen? Bakit? Kasi mahal ka na ng Diyos. Kasi anak ka na ng Diyos. Kasi tinatakan ka na ng Diyos sa gabi. Amen? At kung ikaw ay tinatakan na ng Diyos, ikaw ay santo. Amen? Ikaw ay santo. No, at kung ikaw ay santo, banal. Amen? At tayo ay banal. Maaaring sasabihin, parang hindi ko maisip, mawari na ako'y banal. Pero ang salita ng Diyos ang nagsasabi na kung si Kristo ay tinanggap po natin, ang Espiritu ng Diyos ay sumasa atin. At ang katarungan at ang kagalakan ay patuloy na dadaloy po sa atin. Amen? Ano mo po mangyari sa ating sa gabi nito? Hindi po natin alam, mamayang gabi, sa susunod, hindi po natin alam. Homecoming na natin sa langit. Amen? Pero ito po nakakatiyak ako, na kung si Kristo ay tinanggap natin bilang ating Diyos at tagapagligtas, ano man ang mangyari po sa atin, diretso po tayo sa langit. At may buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Kanya nga po, napakahalaga po itong gabi ito sapagkat kung nais po natin magpatuloy pa na mag-aral ng salita ng Diyos, kung nais po natin na patuloy tayong lumago sa pag-aaral ng salita ng Diyos at patuloy na presensya ng Diyos sa atin, mag-aral po tayo ng salita ng Diyos.